Dito sa Face to Face with Ate Kuring, sinisigurado rin namin na ang dumadalaw sa ating tahanan nag-i-enjoy sa pakikipagkwentuhan at umuuwing masaya. Kumayo kayo, tatay! Masasayahin ko po kayo. Ito ang aking Sure Prize! Para sa inyo! Sa ilalim ng mga upuan ninyo ay may papel. Hep, huwag munang gagalaw. May nakasulat sa mga papel ninyo sa ilalim nakadikit sa inyong mga silya ang inyong Sure Prize. Ready? 1, 2, 3, go! Surprise! Naku, ano kaya yan? Go! Ay, ang swerte mo! So, apat ang ating kategorya. Ang swerte mo, ang swerte-swerte mo, ang super swerte mo, at apakaswerte mo. Okay, ano-ano yung mga yan? Sino ang mga ang swerte mo? Grocery bag! Para sa inyong lahat! Para sa inyong lahat! Wow! Oh, bawas gastos, masayang kainan sa bahay. Sino naman ang swerte-swerte mo? Ang swerte-swerte mo. Meron kayong bigas. Ayan, rice is life. But wait, there's more. Dalawang kategorya pa lamang yan. Walang uuwing luhaan sa mga kamisis sa studio audience natin dahil level up ang natitirang pa-sure prize. Ang super swerte talaga at apakaswerte ng mga huling natatawag. Sino naman ang super swerte mo? Sino? Ayan. Meron kayong tigi-tigisang electric fan! Personalized electric fan! Sino ang super swerte mo? Aba, ang dami nyo ha! Mas super swerte talaga dahil tatanggap kayo ng table lamp! Yes! Magandang dekorasyon sa bahay! Ayan! At ang mga apakaswerte mo naman! Sino yon? Tayo! Ayan. Okay? Dalawa. Apakaswerte mo, may tigi-tigisang cellphone! Paano yung... Sino ang nakakuha ng apakaswerte mo talaga? Dahil ang isa ay makakatanggap ng rice cooker! Wow! Ang isa naman, oven toaster! O ayan! O mga kamisis, my fellow nanays, are you happy? Ayan ang importante. Bakit hindi ninyo gugustuhin maging studio audience namin, di ba? Uy, gusto nang maging studio audience? Kunin na ang inyong mga cellphone at iscan ang QR code na nakikita sa inyong screen. Ilagay ang inyong detalye at i-register. Scan na! Kita-kits mga kamisis! Nakilala siya bilang dancing warrior ng iconic girl group na Sex Bomb Girls. Sa malambot niyang katawan at energetic na galawan, tumatak sa maraming mga fans ang kanyang signature moves. Kaya naman over the years, ang mga pinalaki ng Sex Bomb abay caring-carry pa rin makipagsabayan. Ate Kuring is face to face with Sex Bomb Ira. Ang sure na nakapanood o kaya lumaki sa sayaw ng Sex Bomb. Tipong panglaban sa piyestahan dahil kayang mag-spaghetting pataas at spaghetting pababa. Hindi ba? O hindi ko na patatagalin pa ha. Please welcome, dahil hiningi ninyo, narito na, warrior ng Sex Bomb, Ira Bermudez! Ira!
sample dyan. Oh. Oh, diba? Wow! Grabe! Ano ba ang requirement para maging sex bomb? Kailangan magaling ka talaga sumayaw. O hindi man, dadaan ka talaga sa proper training. Proper training. Ikaw, proper training ka? Yes, ako kasi magaling na talaga ako sumayaw. Pero syempre, hindi porkit magaling ka sumayaw. Iba kasi po yung tinatawag na amateur contest. Then, pag naging professional ka, tinuturo sa'yo yung proper movement. Ah, ganon. So ano yung kwento ng sex bomb? Paano kayo nagsimulang magsama-sama? Nung nag-start kasi ang Sex Bomb, original 4 girls lang yan, including Rochelle Pangilinan. Okay. So sila lang yung sumasayaw dati sa Itbulaga. And nung time na yon, nagjo-join lang ako ng mga dance competition. May inter-barangay noon si Miss Alma Moreno at si Sir Joey Marquez sa Parañaque. So kailangan kong mandaya kasi inter-barangay. Oh. Kasi ganun ang ginagawa para maka-join ka talaga sa contest. So sumali kami. Tapos, ang mga kagrupo ko noon, yung mga gay friends ko talaga, na hanggang ngayon nakakasama ko pa rin. So, kami yung mga buwis buhay dati. Anong buwis buhay? Buwis buhay, yung mga parang alarma. Split kung split. Ganon, ate ko Split, kasi Mabilis buhay. Cartwheel, Itcha. ganon. Term lang namin yun sa mga death-defying stunts pagdating sa sayawan. Grabe naman. Kaya mo pa? Kaya pa! Nakakalaman. Ha? Teka mo, kahit naka-heels ka? Nakakasayaw. Gusto niyo po ba ako mag-split? Okay. Okay, split. Okay. Oh my gosh! Ira! Grabe, Ira! Oh my Nalagyan ko God, kasi nandito grabe! ako. Oo. So nagsama-sama na kayo at hindi na kayo nakalimutan. Opo, kasi ito po ay parang second chance ng sex bomb. Tapos, nung nagkanya-kanya na po kami kasi since ako po, kailangan kong i-continue yung passion ko sa dancing, sumasayaw pa rin ako, pero not with the sex bomb girls na. Okay. Nagtatrain na ako ng sarili. And then, si Rochelle nag-focus sa acting career niya. Yung ibang sex bomb nag-focus sa business. So, wala talaga kaming closure even sa fans namin na parang, may fans pa ba tayo? Oo. Ganun na yung big question sa amin. May fans pa ba ang sex bomb? Mag-reunion concert tayo kaya. Kaso, hindi nangyari dati. And then, hindi kami natuloy. Ako nag-migrate na. Happy na ako sa Australia. Nag-asawa ka ba? Nag-asawa po ako. Based na Okay. po ako sa Adelaide, Australia. So, afam? Hindi po, Ah, hindi. Filipino. First Pinoy. boyfriend ko po yun ng pangasawa ko, Oh, Filipino. wow! Ang sabi niya, nung nag-break sila ng grupo, nagsipagtabaan daw sila. Yes. As ako. in, lumba-lumba? Kasi yung iba, talagang sex ba, mother na. Oo. So wala na talaga sa priority namin yung mag-workout ka. Kasi bilang magulang, mahirap po talaga. So ako naman na nasa ibang bansa, active ako kasi nag-work ako. At the same time, meron pa rin akong time para sa sarili ko. Kasi wala naman akong baby. So nagtabaan talaga. Tapos yung day 1 nung rehearsal ng round 1 namin, hindi mo sila makikilala. Ang lalaki talaga ng sex bomb. Pero Oo. that's okay. Kasi ang sarap kaya kumain. Masarap kumain at mag-relax, Kahit no? hindi kasi siya normal sa dancer talaga. Oo. Especially kami na, ang alam nila, sex ba, mga sexy, Oo. na magagaling sumayaw. Yes. Mahirap din po kasi pag ikine-carry mo yung body mo na may weight, mas nakakahingal siya. Mas Correct. doble yung effort. Sino nakaisip na magsama-sama kayo ulit? Nagkaroon kasi sila ng endorsement shoot yata to. Si Rochelle, Jopay, Sunshine, Mia, and Aifa, andun sila sa isang shoot ng commercial. Tapos, Game, Tara Na. Nung nag-oohan sila, si Rochelle tumawag sa akin, nag-video call. We miss you! Tuloy na natin yung concert. Sure na ba kayo? Oo, baka hindi na Ganun naman yung matuloy. usapan. Oh, wow! Eh, since ako nasa Australia, hindi ako basta-basta pwede magpaalam kasi nag-work ako sa isang manufacturing company. Okay. So, dapat planado. Gusto ko kasi 100% sure. Then, sigurado na talaga. Ayun. So, ayun na yung umuwi na. Ayun, kasi nung nawala kayo, pinanganak naman yung hashtag. Pero mga lalaki. Aminin! Mahirap po sundan ang yapak ng sex bomb, ate ko. Oo. Kit pinalaki kami na hindi bumawi-bawi, kundi lumaban! Oh, di ba? Oh, pero
bilang dancer, hindi nawawala talaga yon. So, makikita-kita na kayo, nagkita-kita kayo, tataba, paano nagpapayat? Nagkaroon po kami ng dance training. Which is para mabalik yung strength, yung galing ng sex bomb. It's a class po na ginagawa nila almost every day. Oo. Nag-mesh po ba kayo ng maayos with the new gen? Kasi maraming generations po ng sex bomb. Ako yung nag-training sa new generation. Sila yung kinreate ko nung nag-alisa na yung sex bomb. Kasi may isang sex bomb, sabi sa akin, tama na, tumigil ka na. Oh. Ayoko pa, kasi ito yung, gusto ko sumayaw, saan ako pupunta? So, ito na yung nagpa-audition kami for the new generation ng sex bomb. Talaga ba? Tapos ako yung nagtatrain sa kanila. Yung hirap at pagod na naging maganda na may resulta kasi kahit wala kang... Ito yung passion mo na kahit hindi ka kumikita. Ikaw pa yung nagpupunta doon, nag-e-effort. But para sa mga tinuturuan mo na gumaling at matuto, yun na talaga yung reward sa akin. Oo, grabe ang maging sex bomb. Kailangan naaalala pa nila yung mga moves sila dati. Correct. Yun pa rin ang patok, Saka ano? nakikipagsabay, opo, ganun talaga. Oo. Sobrang happy naman kami hanggang ngayon talaga yung nagtatrend yung mga songs ng sex. Dito po, meron po kaming pangbato. May tanong po para kay Miss Ira. Pero sabihin mo muna, Ryan. Ow! Gumanang Get out! Happy birthday, sex bomb, Laila! Hi, Miss Ira. May favorite move po ba kayo na dance step niyo po? Ako, ang favorite ko, spaghetti. Spaghetti talaga. Kasi bilang kami ay sex bomb na nakilala na sumasayaw, para sa akin kasi may mensahe yung spaghetti pababa pataas. Na ang buhay natin, minsan pababa, pero kailangan mong bumangon at lumaban para tumaas ka. So, hindi lang siya basta sinayaw. Story siya ng sex bomb na nabuo. Kasi lahat po kami ay breadwinner. Ay, Breadwinner oo. po kami lahat na bawat kembot namin may meaning po sa amin yun. Kikita po kami ng pera. Ayun. Para po sa pamilya po namin. Ate ko rin kanina pa po ako binubulungan. Sabihin ko daw na baka pwede tayo bigyan ng pa-experience ng halukay ube ni Miss Ira. Ang cute naman. Natawa ka talaga. Ayan. Ay, naku, ate ko ring! Pwede ka na masabi sa mga apo ko. Nakasayaw ko si Ira. Mapapalaban kami dahil laban-laban lang yan ang pinakita sa atin ni Ira at ng sex bomb. At basta hindi sumuko, magbubunga ang bawat sakripisyo. Ira, thank you. May concert salamat. kayo. Yes, meron na kami round 6. Para i-announce po namin yan soon kung kailan mangyayari. At meron po kaming Australia tour sa April 24. Nasa Sydney kami. April 26, nasa Melbourne po kami. At ang Dubai show namin na reschedule pero mangyayari po yan. At nasa US din po kami ng May! Kami pong pasabog. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng pinalaki ng sex bomb. Please welcome the monsters of P-Pop Vision! Subukan na ng pag-asa. Isusunod na lang ng mga kanta. Bago ang lahat kung nakilala ka, bigla wala lahat ng pangangamba. Ang unang nakita ng pula, kaya bighani sa iyong mata. Katitigan ng sandali, bigla na lang na napangiti. Agad-agad na nagpakilala, katanungan pa ng pangalan. Ang ganda bawat sandali, nahulog sa mata mismong ngiti. Para bang isang pelikula, sila nila ka, tayong dalawang bida.
Gusto ko na naman pasakin ka. Para bang isang pelikula, kwento natin ay isang romantika. Tama nga ang mga hinala, na napaibig mo ko ng bigla. Oh, ikaw lang, walang iba. Ikaw lang, walang iba. Araw-araw sa luneta, umaga o gabi sa ikaw gusto ng gala, di nagpaling gabi. Ibig mo nakala sa parang pang pelikula. Sa bawat oras na kasama ka, lungkot bigla nawawala. Nakita, alam ko na ako'y nabighani sa mata. Katitigan ng sandali, bigla na lang na napangiti. Gadagan na nagpakilala, katanungan pa ng pangalan. Ganda na bawat sandali, napuno sa mata mismong ngiti. Para bang isang pelikula, sino nagagilala ka? Tayong dalawang bida, gusto ko na naman pasakin ka. Para bang isang pelikula, kwento natin ay isang romantika. Tama nga ang mga hinala, na napaibig mo ko ng bigla. Please want me to. Pwede ba na mabuhay ka masama? Hindi ko papalit sa iba. Tagal ka na naganap ang iba. Kapag dito ka sa piling ko, safe ka. Isang pelikula, simula na nakilala ka. Tayong dalawang bida, gusto mo na naman ba sa akin ka? Isang pelikula, kwento natin ay isang romantika. Bigla, ikaw lang, walang iba. Ikaw lang, walang ibang hanapin iba. Wala nang iba, walang iba. Wala nang ibang hanapin pa. Wala nang ibang hanapin pa. Okay, roll call from the right. And good morning po Ate Corinne, good morning po sa inyo lahat. In good show, VR Vision! Hello po, ako po si C13. Ako naman po si Sam. Ako naman po si Patrick po. Hello po, ako po si Vince. And Franz po, ako po si Franz. Okay, paano nabuo ang vision? Una-una po, nag-start po kami pandemic era po. Well, individually po, meron po kaming pinagkakaabalan po. Like po si Franz, sumasali po siya sa mga singing competition. Like si Sam, ma-acting po. Si C13, galing pong Korea, nag-train po siya doon. Then, nagbuo po yung company which is yung cornerstone po ng group. Then, kami po yung napili, handpick po. Hanggat sa yun, sunod-sunod na po. Sumunod po si C13, si Sam, and then last po si Franz. Grabe, pero teka muna, talaga tinuturuan ba kayong kumilo sa parang Koreano? Or ano ba ang ginagawa? Siguro po ang training po namin is for performance po talaga. Mainly for performance, ganyan. For singing, dancing, and pati na rin po sa conditioning po ng katawan. Okay. Like yung sa paghinga, yung sa, yung sa stability po, ganun. Pero yung training po namin is nag-train po sa amin mga Filipino trainers po talaga. Yes po. Yes po. There's a certain look. What about the sound? Hindi ba iba yung sound ngayon? At napakatindi ng kompetisyon. Ang dami So, yung sound ninyo, how would you describe it? So sa P-pop po kasi, marami po kaming mga influences po na tinatake. Like kahit po sa ibang country, nagtitake din po kami inspiration. But for us po, Vision, we take inspiration from OPM po talaga. And yung OPM po na yun, yung street music, R&B, hip-hop. So yung mga nire-release po namin mga songs right now is usually magiging nostalgic po siya, lalong-lalo na sa mga taong nakikinig ng street music na Filipino. Ang galing, Oo na, grabe naman kayo, di kayo makahintay. Ayan na nga, Ryle, kayo na magtanong. Hindi kasi Ate Corinne, kasama ko si Tin na sobrang fan na fan daw ng Vision. Bakit ka ba super supportive sa Vision? Fan po ako ng Vision kasi I love their music po at nakaka-good vibes po sila. Thank you po! Thank you po. Oh, why not? Nag-perform na ba kayo abroad? Yes po. Actually, second year po namin nag-tour po kami kasama po ng mga seniors po namin sa Cornerstone. Sina Ate KZ, Ate sina Catriona. Ate Yeng, yes po. Ate Kayla.
marami rin po. Sina Papa P po. Yeah. Sa US po. Sa US and Canada. Kasi syempre, medyo nagmumukhang Koreano. Siya na yung pinakamukhang Pilipino. But I love the color. So, di ba? Teka muna, sandali lang. Paano nyo napapanatili yung pagiging Pinoy nyo kahit na parang Korean sound? Siguro po sa music din po, tsaka sa like mga tema ng mga songs po namin. Like may songs po kami na tulad ng Saksak sa Puso. Nag-take po kami ng inspiration from pambansang laro. Yan. And meron din po kaming mga tinitake like Tabi-Tabi. May song din po kami Tagu-taguan din Tabi-Tabi. po. At Yung saka usual na Yung Kalaw po. Yes. street siya sa Manila. Oh, Kalaw, oo nga. Yes. Like, So- tsaka yung mga like tagu-taguan po, di ba, ng mga bata po tayo, like tagu-taguan, maliwanag ang buwan. So parang inano po Yes. namin yung ganong ano po. Kasi tema Sinong sa- composer? Sinong composer? Siya po. O sinong choreographer? Ayun siya! Ikaw. Dalawa ni Kuya. Talaga? Pero ano naman po kami, tulungan naman po kami. Like parang nagbibigay po kami ng mga ideas, gano'n. Isayaw na yan! Ha? Isayaw na yan! Isayaw na yan! Alam, mamaya, hindi kayo... Meron pa ako tatanungin. Ayaw nyo bang malaman kung bakit ang kinis ng mukha nila? Ayun. O ano daw beauty secret sa balat? Prayers po. Hindi Ano siguro ba? ano lang po, healthy living kasi kasama din po yun sa disiplina po namin as performers na kailangan din po namin maging healthy when it comes to sa mga kinakain, sa workouts. And Pagtulog din. Yes, kahit sa ano, mentally din po. Kailangan din. No healthy. stress. Yes. Oo nga. Anong bawal? Bawal, Lumabas. bawal mga foods na oily, ganun. Or matamis. Bawal manligaw? Ayun. For our Vixies lang po, for our Matamis. supporters. Ha? Para Vixis lang po. mysterious. He What said- makes you different? Kami po, yung music po namin is talagang street style. And dun po kasi namin na parang discover na dun kami yung malakas. Dun namin na papakita talaga yung strength namin as artists. Kasi before din, paiba-iba rin po kami ng kumbaga ng Genre genre. eh. Hindi po namin mahanap yung pinaka-sound ng Vision po eh. Like, ato po, dun sa simula na nag-release kami ng first album namin, which is in 2020, parang kami po nagkaroon na ng idea na parang, ito na yung tunog. Tsaka marami rin pong mga tao na rin nagsabi na, nahanap nyo na yung tunog nyo. Yes. Aba! And also yung music rin po namin, since kami po nagsusulat, we make sure na authentic story po namin yun in hopes na ma-relate po yung mga audience namin na pinakinggan nila. Parang, uy, pinapagdaanan ko rin to. So, Yes. meron kami ng Okay. connection with them. Kumbaga based po talaga sa story ng buhay namin, mga experiences po namin. Okay. So, bonding din kayo. Yes po. Yes. Sikat na talaga sila! Thank you, Bishop! Thank you po. Thank you po for having us. Good luck! Yes Ay, po. teka muna, saan ang next na gagawin ninyong show? Yes po. So magkakaroon po kami ng second concert po. Yes. This coming June 2026 sa New Frontier Theater. So yan, bumili po kayo ng tickets. Malapit na po ang ticket selling. And abangan po namin kayo dyan. Yay! Yay! Thank you po. But before there was P-pop, there was Smoky Mountain. Kaya nangangamba sa tuwing ika'y nakikita. Sana nama'y magpakilala. At isa sa mga nagmarka sa industriya ng Original Filipino Music o OPM ay ang Smoky Mountain member na naging solo artist, si Geneva Cruz. Dito'y mayroon sa puso ko munting puwang laan sa'yo. Maaari na bang magpakilala? Bawat tanong sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Sing with me! Naku mga misis, henerasyon natin ito ha. Aking lihim, kahit anong gawin, di mo pinapansin. Kailan haplusin ang puso
lyrics! Kahit sa mga bagong henerasyon, alam ni Rilo yung mga lyrics. Theme song po kasi yun, isang movie na favorite po ng pamilya ko. I think kay John Lloyd tsaka kay Sarah. Oh. She did a remake of the song. Kaya. Oo. Wow, di ba? Classic talaga from the maestro Right. himself. So, I feel so honored talaga. So he was the one who composed that, si Ryan He Cayabyab. did. Lahat ng mga awitin ng Smoky Mountain, Paraiso, ito, lahat yan si Mr. Ryan Cayabyab. Oo nga. At tulad ng sinasalamin ng mga kanta, ang buhay nga ng the one and only Geneva Cruz ay taas-baba. Alam natin na si Geneva, may anak siya, and you're like a single mom, right? I am a single mom with a partner. With a partner. Yes, just magto 2 years. 2 years na. But I'm a single mom of 2. One boy who just turned 30. Wow. His name is Heaven. And London, who is 11. London and Heaven. Ano yan? Those are your 2 favorite places. Dream destination po. Yes. Huwag ka muna pupunta doon sa isa, ha? Okay. So, ang cute. Heaven on earth. That's what I Heaven always on say. Earth. My heaven on That's earth. your son. Okay, so, nahirapan ka ba maging single mom? Yes, both. With Oo, both. mahirap. With Heaven, he was 3.5 years old when I became a single mother. It was hard. I was in school. Nag-UST kasi ako. Doon ako nag-AB General for a year. Pero hindi ko siya natapos because I got pregnant. Ayun. Yeah. Pero, earning a living, the pressure, paano mo na-survive lahat yon? Sa tulong ni God, na alam ko na never akong iniwan kahit kailan. Alam mo, Corina, kasi I never really talk about this, but at the age of 13, ako na po yung tumutulong sa pamilya ko. So, breadwinner ako ng pamilya. So, yun po yung medyo mas may pressure sa akin because when I got pregnant, parang iniisip ko kagad, paano kung gusto kong mabigyan sila ng something na galing sa akin para hindi na kumuha ng apartment, yung mga ganun. So, and with God's help, I was able to provide a home for them. And nandun pa rin yung bahay. Wow. So, yun yung number 1 ko talaga na dinasal. And then, of course, yung sa aming ng anak ko noon, si Heaven. And hindi, nag-iba ang buhay ko. Hindi ganun ka, syempre, back in the day, alam mo naman pag nabuntis ka, ibang tingin nila, di ba? It's not like yung ngayon na mas yung mga tao, mas Liberal. modern na, mas liberal na, di ba? Nung time na yun, talagang they made me feel so Outcast. little and outcasted na parang mali yung ginawa ko. Yes, maybe to some people na yun nga dahil hindi nagpakasal, kailangan magpakasal muna bago yun. But then again, nandun na yung baby, ano pang gagawin ko? Of course, haharapin ko lahat at mamahalin ko yung anak ko. So yun na lang. At an early age of 19, I knew what I wanted and hindi ko pinatulan yung mga sinasabi ng ibang mga press. I just lived my life and kept on working. Yan. Palakpakan naman natin. Breadwinner! Diba? Taas ang kamay yung mga breadwinner ng pamilya. Ay, ako lang. Aba, mga donya ba kayong Mga lahat? breadwinner. Mga donya yung kayong mga lahat? nagpo-provide sa pamilya nila, Bakit yung kayo kami yung kailangan ganun? kumita. Oo, hindi ba? Ibang pressure din talaga yon. Yung ikaw yung sinuwerte, no, sa pamilya. O, hindi Ayun. naman gusto ng tatay ko na syempre hindi siya. Kaya lang musikero siya eh. Alam mo naman minsan ang kinikita ng mga musikero, hindi siya consistent. Alright, Laila. Ate Coring. Ang sabi ng mga fans si Geneva. Ito na nga, Ate Coring. Oh, ano na, Tess? Ay, Hello, Tess. Magandang umaga po. Magandang umaga. Alam po, panapan niyo po ako. Matagal na po. Kahit ano po yung mga pinagdadaanan niyo po sa buhay, nakasubaybay po ako. Tapos bata pa lang po kayo, breadwinner na po kayo. Ngayon, mas lalo ko po kayong hinangaan.
kahit ano pong ano, lumalaban po kayo. Yeah. Oo naman. Kulang ng coaching. Salamat, Tess. Ate ko rin, ito kasama ko dito si Mama Mary, yung talag po pangalan niya. Nag-scarf po siya kasi lamig na lamig po siya sa boses ni Miss Geneva. At sabi niya sa akin talaga kanina, ano po, fan na ako. Buong buhay po, nakwento na po sa akin. Hi, Miss Jean. Hi Good morning there. po. Good morning. Matagal na po kaming fans para sa inyo sa Smoky Mountain. Mas more na maraming fans po kayo sa Smoky Mountain dahil marami po kayong singing na binuo na nakaka-relate sa bawat pamilya o bawat mga kabataan. Sana maulit po yung Smoky Mountain para maano po yung mga bata na hindi po sa ano man ang gagawin niya, at least nakagrupo po sila ng Smoky Mountain. Ay, maraming salamat sa iyo. At ang magandang balita, magkakaroon ng reunion ng Smoky Mountain. Kailan? Oo nga. Hindi, hopefully end of this year na. Naku, Tito Ray, nasabi na. Ay, sorry. But anyway, dito kay Miss Corina. Okay. ang aga ng promotion. Exclusive yan. Exclusive. Oo. Yes. Teka muna, so, bakit, last question, bakit naisip mong bumalik sa school at tapusin anong course ang tinapos mo nga? Bisowa ako. So, Bachelor of Science and Office Administration. Oh. Kasi yung kinuha ko nun sa UST, tourism dapat ako eh. So, AB General. And iniisip ko lang, ito ang paniniwala ko. Ginawa ko lang ito para to give myself more confidence and para sabihin ko rin sa mga anak ko at lalo na sa aking 11-year-old na si Mami, nakatapos ng pag-aaral. Kahit tumagal na mga 30 years, pero I finished para sa sarili ko. Kasi it's something na may bibigay mo lang para sa'yo eh. Yes. Hindi mo pwedeng gawin yun na may tulong ang ibang mga tao, kundi suporta, di ba? So, na-realize ko rin na pwede ko namang gawin. So, nung 2024, dun po ako nag-enroll. And lahat naman po, karamihan pwede ka rin naman mag-online, di ba, kung walang oras. So, bigyan lang ng oras. Pero naniniwala ako, Miss Kay, that hindi naman kailangan tapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho or magkaroon ng magandang kinabukasan. Kailangan lang may grit, merong matapang ka. Diskarte. Kailangan masipag ka. Yun, Oo. yun yung mga bagay. Oo naman. So marami kasi din, hindi nakatapos but successful, pero maganda rin yung may tinapos at magandang ehemplo sa iyong mga anak. Palakpakan natin. Salamat, Geneva, sa pagbubukas mo ng iyong puso sa amin, sharing your life story bilang babae, nanay, at ngayon, graduate! Thank you very much. Ayun. Thank you, Geneva. Thank you. Gustong-gusto ko ang segment na ito, Alagang Ate Kuring. Sa Alagang Ate Kuring, matututo po tayong lahat paano alagaan ang ating sarili, kalusugan, pangangatawan, puso't isip, lahat ng aspeto ng ating pagkababae. Unang salvo, usapang hair. Iniingatan natin yan, di ba? Pero pag napabayaan, naku, numinipis po talaga. Pag hindi iningatan, baka mapanot pa po tayo. Crowning Glory. Ganyan kung ituring ang ating mga hair. Simbolo yan ng beauty, pride, and individuality, lalo na sa ating mga babae. Nakalagay din yan sa Bible na ang buhok ng mga babae ay ating glory dahil nagsisilbing protection. Pero minsan, hindi tayo kayang ipaglaban ng ating mga buhok hanggang sa huli. Nalalagas din kasi ang ating mga hair. Ayon sa World Hair Council, 65% ng mga babae ang nakakaranas ng hair growth disorders. Ang number 1 na dahilan ng hair loss ay stress. Pwede ang emotional at physical stress. Minsan wala rin tayong choice dahil namamana ang hair loss. Nalalagas din ang ating mga buhok dahil sa sakit gaya ng diabetes, diet, at bisyo gaya ng paninigarilyo. Isa rin sa causes ang pregnancy at postpartum changes. Maging maingat din tayo sa hair care products dahil pwedeng maging dahilan yan ng pagnipis ng ating buhok.
Sabi nga nila, life is too short to have boring hair. Ano nga ba ang mga remedyo at gamot para hindi humantong ang paglagas ng buhok sa pagkakalbo? At dahil importante yan, gusto kong lahat tayo sabay-sabay matuto kung paano alagaan ang sarili. Simulan natin sa laging hinahaplos-haplos ng mga kapwa ko babae, ang ating buhok na ikinatataranta natin pag naglalagas na ng malala. Okay, sa inyong pag-aaral, ano ang sanhi ng pagkakalbo ng babae? Kasi yung lalaki parang, bakit sila nakakalbo? Ang babae hindi naman. Actually, parehas naman nakakalbo. Oo. Mas obvious lang o mas kita sa mga lalaki. Kasi sila talagang talagang kumikinta Oo, pa. nakakalbo talaga. Yung distribution o yung presentasyon ng pagkakalbo ng lalaki is very straightforward. Makikita niyong tumataas yung hairline nila, napapanot sila. Pag sa mga babae, ang nakikita nila is mas nagwa-widen yung part. Mas lumalaki yung hati ng buhok. Or Ano ang dahilan nun? Unang-una, ang pinaka-common pa rin, pinaka-karaniwan, nasa lahi. Ibig sabihin, kung ang nanay or ang tatay mo, even if hindi nanay or tatay mo yung napapanot o nakakalbo, kunwari, yung tito o kaya lolo, lola, ay meron kayo, nasa lahi nyo yung pagkanipis ng buhok, maaaring dun din mapunta yung buhok nyo, dun din. Okay, paano natin pipigilan na mag-hair fall? Pwede naman sigurong gawa ng paraan. Pwede. Lalo na kung may buhok pa. Kasi mas mahirap gawa ng paraan yung wala ng buhok. Or kunwari, panot na or may malaki na yung hati ng buhok sa gitna. Mas mahirap gawa ng paraan yon. Sa mga babae, hindi siya as straightforward sa lalaki. Hindi lang lahi ang cause. Pwedeng stress, pwedeng hormonal. Pag nagme-menopause, nagkukos din ng hair loss. Pagkatapos magbuntis, kulang sa tulog, kulang sa vitamina, o kaya sa iron, yun ang pinaka-common. Okay. Or vitamin D. Kung hindi naman kami ready na magpa-hair transplant, ano ang pwedeng ipahid-pahid dyan ng mga natural, Aloe vera, di ba? Aloe vera can help make the hair stronger. Ibig sabihin, magiging mas malakas yung buhok mo. Hindi siya mas mabilis maputol sa buhok. Kunwari, nagsusuklay kayo, tapos napapansin nyo, ang dami na nung sumasamang hair. Ang pinaka number 1 na rule kapag para hindi siya masyadong manlagas is, hindi siya dapat sinusuklay ng basa pa yung buhok. Ang buhok kasi parang papel yan eh. Pag basa na yung papel, mabilis mapunit. Ganon din ang buhok. May ganon. Yes. Doc, may question lang po from the audience. Hello po, Doc. Araw-araw po ba kayo nag-shampoo? Depende sa activity nyo. So, yung pag-shampoo, hindi kailangan gawin everyday. Pero kunwari, yung type ng, o yung uri ng trabaho nyo ay kailangan nagpapawis kayo, naiinitan kayo, na maraming dust o alikabok, then dapat mag-shampoo everyday. The more na important is yung proper way ng pag-shampoo. May iba kasi akong mga pasyente, pag nag-shampoo, tatanong ko sa kanila, paano kayo nag-shampoo? Ano lang yung buhok. Pero dapat ang shampoo sa anit, hindi sa strand ng hair. Yung pong balakubak, nakakakalbo ba yun? Ang nangyayari kapag may balakubak ka, nagiging mas oily ang anit mo, 'di ba? Mas oily siya. Pag mas oily siya, yung tubo ng hair mo malamya. Parang yung malamya na halaman, mabilis maputol sa anit nyo. Mas mabilis siya mag-break. Maraming salamat, Doktora! Thank you. Maraming salamat. Kokoy Mela, dito sa Face to Face with Ate Kuring, mahilig kami mag-share ng blessing. Kaya, mamimigay kami ngayon ng mga hair care products sa studio audience. Okay. Para sa pagpapakapal ng buhok, at eto pa, may isang lucky winner ng Mesotherapy mula kay Doktora Koy. At ang ating lucky beneficiary ay si, handa na ba kayo? Gina Lynn Hian. Ay! Okay.
Uy, grabe, hindi ka lang naka-freebie. Ikaw yung nanalo. Nagulat pa siya. Ano masasabi mo? Libre mesotherapy. Salamat sa Diyos at masolusyonan na yung yung hair loss po. Thank you, Doc. As promised, eto na si Maring Jenaline. Sinamahan namin siya kay Doktora Coy Nela. Agad inassess ang numinipis niyang buhok. Ang diagnosis kay Ma'am Jenaline ay female pattern hair loss o androgenetic alopecia. Yung type ng hair loss o pagkawala ng buhok na namamana. Ang ginawa po kay Ma'am Jenaline ngayon ay yung mesotherapy gamit ang pag-inject ng minoxidil. Ayon kay Doc Coco, 3 hanggang 6 na buwan ang paglago muli ng buhok ni Jenaline. Abot langit naman ang ngiti ng kumare nating si Jenaline dahil sa libreng mesotherapy. Ako yung nagkapasalamat na nakasali ako sa face-to-face ni Ate Coring at nabigyan ng pagkakataon na maging beneficiary ni Dr. Mila. Dahil busy tayong mga nanay, ang hirap isingit talaga ng exercise, di ba? Yan ay kung nag-e-exercise kayo. Nag-e-exercise ba kayo? Ouch! Kunwari pa kasi. At sa ating alagang Ate Coring, hindi lang exercise, magsusumbat tayo! Kapag sinabi mong exercise, minsan nakakatamad. Pero paano kung ang workout mo ay parang dance party? Ito ang Zumba, isang dance fitness program na pinagsama ang Latin music at aerobic exercise. At hindi lang ito masaya, epektibo rin ito sa ating physical health. Ayon sa isang pag-aaral ng National Library of Medicine na ginawa sa Cebu noong 2021, ang dahilan sa pagsali ng Zumba class ay para sa stress relief, exercise therapy at nag-e-enjoy lang sa pagsasayaw. Ang regular na pagsali sa Zumba ay nakakatulong sa pagpapababa ng Body Mass Index o BMI at pagpapabuti rin ng cardiovascular endurance ng mga miyembro nito. Ibig sabihin, habang sumasayaw ka, nagiging mas healthy pa ang puso mo. Hindi mo na namamalayang pawis na pawis ka na, pero smiling ka pa rin. Kaya kung gusto mong maging malusog, masaya at energized, huwag lang basta mag-exercise. Sumayaw ka! Mag-Zumba na! O mga girls, mga kapwa ko nanay, huwag puro buhok ang tutukan. Dapat may exercise din kasi kailangan niya ng katawan natin. Tayo nang mag-Zumba! Sumbang-sumba yung attire. Yung sapatos, terno sa nguso. Diba? Talagang, wow, nakatitigatig. Pag ikaw ba ay isang Zumba leader, kailangan ganyan kakaganda? Kailangan po colorful ka po. Kailangan colorful. Para masaya. Wow, ikaw lang nag-aayos sa sarili mo. Opo, ako lang po. Oo, kasi kung maya't maya may Zumba, di ba? So ito ang Zumba outfit. Paano kung masyadong mainit? Usually po pag nasa gym po ako, ang outfit ko po is sando po and then shorts, yun po talaga. Ayun, okay. Dito kasi sa studio medyo malamig-lamig. Opo. Gaano katagal ka nang nagsusumba? I started dancing po ng Zumba since 2015 po. Bakit? Paano ka napunta dyan? Una po sa lahat, gusto ko lang po talaga mag-workout that time. Nagpunta po ako sa isang gym, gusto ko po mag-enroll. And then, may nakita po ako na class and then nag-offer po yung receptionist sa akin. Sabi niya, "Ma'am, why don't you try our Zumba class?" And then, nag-try po ako mag-Zumba class that time. Hanggang sa naging leader ka na kasi ang galing mo. May nag-offer po kasi sa akin. Magaling ka na talaga sumayaw dati pa. Bata pa po ako, mahilig na po talaga ako sumayaw. Oo, kailangan ba ay lisensyado para maging Zumba leader? Yes po, kailangan po licensed Zumba instructor ka para makapag-lead ng isang Zumba class po. Opo. So, saan ka kukuha ng lisensya? Dito sa Philippines, meron po talagang location po kung saan po nagkakaroon ng proper training po sa isang dance studio po and then bibigyan ka nila ng license after po ng iyong training. Okay. May edad ba sa pagsali?
Ma'am, wala pong age limit. Open po ito para sa lahat. Para sa bata, matanda, senior citizen po, for as long as kaya po ng katawan natin. Ngayon, pag tiningnan mo yung kailangan papag-aralan mo yung edad ng mga sasali sa grupo mo. Opo. Actually po, sa Zumba class po, dine-check po muna namin yung crowd, yung age po nila, nag-a-adjust po talaga kami. Paano pag nagsali yung teenager sa 85 years old? Ang ginagawa po namin, nagmi-mix po kami. Nagmi-mix po kami ng para sa senior and para po sa genre po para sa mga medyo mas malalakas po. Kakain ko lang kanina, parang dapat mag-zumba na tayo. Ganon? O sige nga, ituruan mo sila. Sige, Ayan, sila. may sasama po ako. May sasama. May mga hakot ako. May mga hakot ako. Ito. Come on. Woo! Let's go! Yan na! Double! Ramdam ko na yung fans ko na natutunaw. Ayan! Ako nga, 24 na agad yung waistline. Grabe! Kasya na yung damit ko nung grade 5. Mahirap sa bayan ni Mama. Love it! Hindi ko na maawat ang studio audience sa pagsusumba, pero kayong mga nasa bahay, pwede niyong ituloy ang Zumba exercise at panoorin ang iba pa naming kwentuhan. Puntahan niyo lang ang aming social media account, Face to Face with Ate Kuring. Huwag kalimutan, i-click ang like at follow button. Leave a comment na rin kung napangiti namin kayo kahit paano. Tuloy ang kwentuhan bukas sa Face to Face with Ate Kuring, Baby Bibo, na kabisado ang lahat ng watawat sa buong mundo. Sa halagang 5,000 pesos. Sige nga. Okay, wag na kayo magpanggap. Amanda, what is this? Botswana. Botswana! Wow! At facial expression pa lang, panglaban na sa dance sport. At makiselebrate sa all-in kay Arawan kay Sayahan. Sa Face to Face with Ate Kuring, harap